621. Sa kritikal na oras na ito, napagpasyahan nila na ito na ang tamang oras para gamitin ang magulong magic treasures at malalakas na rune na ito. Kailangan nilang lumaban ng buong lakas para protektahan si Dustin. Alam nilang napakalakas ng kanilang mga kalaban. Kaya walang nang ahas na iwasan ang kanilang pagtutok kahit isang segundo. Sigurado ka ba na iyon ang gusto mong gawin? Huwag kang masyadong mayabang at kumagat ng higit sa kaya mong nguyain. Lumayas ka o ikaw ang unang mamatay. Sigaw ni Ace na may malademonyong ngisi sa mukha. Ang demonic flag na lumiligid papunta sa Dustin ay biglang lumiko at kumari pa papunta kay Queen. Isa pa lang siyang preliminary grade na Divine God. Ngunit naglakas loob pa rin siya at ibinigay ang lahat para protektahan si Dustin. Sa napansin ni Dustin sa kanya, isa siyang masigla at tapat na babae na hindi natatakot na yumako ng mabigat na responsibilidad. Bumagsak. Boom! Nang makitang inaatake si Dustin, mabilis na pinaandar ni Queen ang kanyang magulong magic treasure. Ito ay isang malinaw na berdeng pulseres na nagbigay ng makikinang na mga ilaw. Tulad ng nagniningning na mga bituin sa kalangitan. Mula rito, bumuhos ang isang cosmic star power. Bumagsak. Gayunpaman, ito ay kung saan ang karanasan sa labanan ay nagpakita ng pagkakaiba sa kapangyarihan. Sa sagupaan ni na Ace at Queen, ang berdeng pulseres ay marahas na hinaypa ng demonic flag. Isang subo ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig, na naging dahilan upang mamatla ang kanyang mukha sa isang iglap. Kahit na may magulong magic treasure, malayo pa rin siya sa pagiging katapat ni Ace. Naintindihan naman ni Queen yun. Ang lakas ni Ace ay mas mataas sa kanya. Higit pa rito, ang demonic flag na hawak ni Ace ay mas advanced din kaysa sa kanyang magulong magic treasure. Kaya, wala talaga siyang magagawa kung hahaharapin niya ito sa isang labanan. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ngayon, mamatay ka. Hindi man lang siya binigyan ni Ace ng sandali para makarecover. Muli siyang sumugod sa kanya at itinuro ang demonic flag sa kanyang direksyon. Nanlamig si Queen sa takot nang maramdaman niyang binabalot na talaga siya ng kamatayan. Sa harap ng napakalaking kapangyarihan ni Ace, wala siyang pagkakataong mabuhay. Tumakas man siya ngayon, huli na ang lahat para sa kanya. Kahit na ang ibang Diyos ng liwanag ay lumingon at sinubukang iligtas siya. Hindi rin sila makakarating sa oras. Mamamatay ba ako ng ganito? Sa mismong sandaling ito, iniwan na ni Queen ang lahat ng pag-asa. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at tumulo sa kanyang maselang mukha habang mapait na ngumiti. Queen! Ang isa pang babaeng Diyos ng liwanag na nagngangalang Petty ay napasigaw sa takot. Alam niyang wala na siyang magagawa para iligtas ang kaibigan. Kaya naman walang magawa siyang tumawag sa kanya dahil sa desperasyon at pagkabigo. Medyo malapit na sila na durog ang puso niya nang makitang naghihirap si Queen sa sobrang sakit. Ngunit sa huli, wala siyang paraan para iligtas siya sa kanyang miserableng kamatayan. Kung paanong sumuko na ang lahat at tinanggap ang hindi maiiwasang resulta. Biglang lumitaw ang isang figure at tumayo sa harap ni Queen. Si Dustin iyon. Bumagsak. Sa takdang oras, hinarang ng katawan ni Dustin ang paparating na demonic flag. Siya ang nataman. At ang napakalaking impact ay nagpalipad pabalik sa kanyang katawan ng may matinding momentum. Si Queen, na nasa likuran mismo ni Dustin, ay hindi nakitang darating ito at walang sapat na oras upang mag-react sa lahat ng nangyayari. Boom! Dahil dito, bumangga ang katawan ni Dustin sa kanya. At tumilapon silang dalawa. Gayunpaman, karamihan sa epekto mula sa kapangyarihan ng demonic flag ay na-block ng katawan ni Dustin. Kaya, natanggap lamang ni Queen ang mga natitirang alon ng enerhiya at hindi man lang nasaktan. Nakatayo si Dustin pagkatapos at umubo ng maraming dugo. Noon nila napansin na maraming malalaking butas ang nalikha mula sa impact. Kaya bumulwak ang kanyang dugo ng labis. Dustin, bakit? Hindi makapaniwala si Queen sa nangyari. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pasasalamat at pag-aalala para sa kanya sa parehong oras.
Ang katawan ni Dustin ay nasa bingit ng masira habang siya ay direktang tumama mula sa demonic flag. Ginawa niya ang lahat para lang iligtas siya. Dustin, okay ka lang. Ang iba pang mga Diyos ng liwanag ay sumugod kay Dustin upang suriin ang kanyang kalagayan. Humph! Aaminin kong matapang ka talaga. Sambit ni Ace na may pagtatampo. Halatang puno ng puot ang boses niya sa kabila ng mga salita ng papuri. Saglit na tumigil si Ace at ang iba pang mandirigma sa pag-atake kay Dustin dahil natatakot sila sa kahihinatnan kung saktan nila ang masamang sanggol sa loob niya. Ano pang hinihintay mo? Sabi ko tumakbo ka. Tumakas ka na lang. Arg! Sigaw ni Dustin kay Ingram at sa iba pa sa natitirang lakas. Pagkatapos noon, nagpakawala siya ng isang masakit na sigaw. Parang may nangyayari sa loob niya na hindi na niya kayang pigilan. Teka, anong nangyayari sa kanya? Biglang nanlaki ang mata ng lahat nang mapansin nilang may mali sa katawan ni Dustin. Nakikita ng lahat na ang kanyang katawan ay patuloy na sumasailalim sa isang malaking pagbabago. Isang sandali, ang kanyang katawan ay nagniningning ng gintong liwanag. Sa susunod na sandali, ito ay kasing dilim ng tinta. May pagkakataon din na ang kalahati ng kanyang katawan ay ginto at ang kalahati naman ay itim na itim. Nataranta ang lahat kung ano ba talaga ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata nila at nalaglag ang panga habang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Pagkatapos, dalawang napakalaki at mapanirang aura ang lumabas sa katawan ni Dustin. Kasabay nito, mapapansin na nagsimulang lumitaw ang mga bitin sa ibabaw ng kanyang katawan. Agad na kumalat ang mga bitek na ito at natakpan ang buong katawan niya. Ang bawat sandali ay nakakapanghina at hindi mahuhuli. Parang may matinding pressure na naipon sa loob ng kanyang katawan na unti-unting dumudurog sa kanya. Arg! Sumisigaw pa rin si Dustin sa sakit. Namula ang mukha niya at parang sasabog na ang buong katawan niya any minute. Ang pagdurusa ay labis na kakilakilabot na naramdaman niya ang kanyang katawan at naidagdag ang kaluluwa ay napupunit sa bawat pagdaan ng segundo. Lahat ng nakasaksi sa eksenang ito ay mukhang natulala at nataranta. Sa loob ng ilang minuto, nakatayo silang lahat na nakadilat ang mga mata at nalaglag ang mga panga. Bagamat sa wakas ay bumalik na sila sa kanilang katinoan. Walang naglakas loob na magbitaw ng salita maliban kay Prinsipe Ace, na humagalpak sa hysterical na tawa. Haha, I got it. Pumasok ang masamang sanggol sa katawan ng brat na iyon. At ngayon, hindi niya kayang tiisin ang enerhiyang inilalabas ng masamang sanggol. Sisibog na siya. Anyway, dumating na siya. Napakababa ng kanyang cultivation base. Ngunit naglakas loob siyang hayaan ang masamang sanggol na makapasok sa loob niya. Ha! Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Napangisi si Prince Ace. Bagamat hindi pinili ni Dustin na hayaan ang masamang sanggol na makapasok sa kanyang katawan. Si Prince Ace ay nag-spout ng kanyang mga pangungusap na parang iyon. Ang natitira sa karamihan ng tao na nakapaligid kay Dustin sa di kalayuan ay akala ng lahat ay sasabog na siya. Arg! Napasigaw si Dustin sa sakit. Ang napakalaking enerhiya na ginawa ng parehong masamang sanggol at ang banal na sanggol sa loob ng kanyang katawan ay naging dahilan upang siya ay gumulong sa hangin. Dahil dito, ang buong Yellow Cosmos ay nanginginig ng husto. Hindi siya makapag-isip ng maayos at hindi alam ang gagawin. Sa puntong ito, dumaranas siya ng matinding sakit. Samantala, ginawang larangan ng digmaan ng masamang sanggol at ng banal na sanggol ang loob ni Dustin. Nag-away at naghabulan sila ng walang ingat. Ang masamang sanggol ay tumakbo pagkatapos ng banal na sanggol at binugbog siya sa bawat pagkakataon na nakuha niya. Sa kabila ng pagiging mahina kaysa sa masamang sanggol, ang banal na sanggol ay nagtataglay pa rin ng nakakatakot na lakas. Pagkatapos ng lahat, nilikha siya na may kakanyahan ng dugo ng lahat ng mga Diyos ng liwanag. Ang pagpatay sa kanya ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Walang paraan na ang kanilang laban ay magtatapos anumang oras sa lalong madaling panahon. Kaya si Dustin ang nagdurusa at tumatanggap ng lahat ng mga epekto. Sa kasalukuyan, ang napakalaking enerhiya na sabay-sabay na inilalabas ng masamang sanggol at ng banal na sanggol ay naging sanhi ng pagbukol ng katawan ni Dustin na parang lobo ng tao. Arg!
Walang nagawa si Dustin kundi ang mapasigaw na lang sa sakit. Umaasang malapit nang matapos ang kanyang nararanasan. Habang nagpupumiglas siya upang mabuhay. Naisip ni Dustin na buhayin ang mga lihim na kaharian sa loob niya. Sa pamamagitan nito, sumugod ang magulong enerhiya at nagbigay ng enerhiya sa kanyang katawan. Kinailangan niya ang enerhiyang ito upang matiyak na ang kanyang katawan ay hindi masisira habang ang dalawang lalaki ay nagdulot ng kalituhan sa loob niya. Kasabay nito, ipinatawag din niya ang lahat ng mga bathala at ang Mar-Angel na dragon sa kanyang katawan upang ipagkaloob sa kanya ang mga asensya nito para tumaas ang kanyang pisikal na tibay. Pagkatapos, lahat ng magic treasures na nasa kanya ay lumitaw sa loob niya. Mayroong libo-libo sa kanila at lahat sila ay nasa banal na antas o mas mataas pa. Sabay-sabay niyang binuhay ang mga ito. Naglalabas ng matingkad na mga ilaw na nakakalat sa kanyang katawan na parang kumpol ng mga bituin. Ang Reincarnation Token, ang Kaleidoscope Compass, ang Lane's Ruler, at ang Nether Picture for Deceiving Heaven ay na-activate din ng sabay-sabay. Sa Dustin's Soul Sea, aktibong pinoprotektahan ng Spiritual Tree at Spiritual Dragon ang kanyang espiritual na kaluluwa. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapakilos ng lahat ng kanyang makapangyarihang mga ari-arian sa kanyang arsenal, hindi pa rin niya mabawi ang kamangha-manghang enerhiya na ginawa ng masamang sanggol at ng banal na sanggol. Dahil dito, patuloy na namamaga ang katawan ni Dustin at halos nasa limitasyon na nito. Alam niya na kung hindi niya magagawa ang isang bagay, ang kanyang katawan ay tiyak na mamamatay kasama ang kanyang espiritual na kaluluwa. Damn it, walang gumagana. Marahil ay mas mabuti ang pakiramdam ko kung may panlabas na puwersa na maaaring makagambala sa akin. Habang nakararanas ng matinding sakit, sinubukan pa rin ni Dustin na mag-isip ng lohikal ngunit halos kainin na siya ng kabaliwan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nagnanais na siyang atakihin ng sino man sa pag-asang mabawi nito ang mabangis na enerhiya na pumupukaw sa kanyang kaloob-looban. Gusto lang niyang mawala ang sakit. Nasa ganoong desperado siyang sitwasyon na gagawin niya ang lahat para lang maibsan ang kanyang paghihirap kahit kaunti lang. Halos mawala ang kanyang pangangatwiran. Si Dustin ay nakaisip ng mga nakakabaliw na ideya na sa tingin niya ay maaaring makatulong sa kanya. Malapit na siyang mamatay. Kaya naisip niya na walang masama kung subukan ang anumang bagay sa puntong ito. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Dustin patungo sa isang malayong planeta na walang mga naninirahan. Parang naglalagablab na bulalakaw. Mabilis siyang tumakbo patungo dito. Sa isang malakas na pagsabog. Ang planeta ay agad na nawasak at naging 1,000,000 piraso. I know it. This feels great. Bulong ni Dustin sa sarili nang sa wakas ay nakahanap na siya ng kaunting ginhawa mula sa matinding sakit. Dahil sa biglaang impact ay naiwas ang atensyon ni Dustin at medyo nabawasan ang sakit na nanggagaling sa loob niya. Dahil ito ang unang bagay na matagumpay na nakapagpapahina sa kanyang pagdurusa. Nagpasya siyang matamaan ng iba pang mga bituin. Kaya naman, nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, isa-isa siyang tumakbo patungo sa mga kalapit na bituin. Nagawa niyang basagin ang humigit kumulang 5 bituin na hindi nakatira sa loob ng ilang segundo. Haha, this is funny. Tiyak na umabot na sa limitasyon ang brat na yon. Ngayon, sinusubukan lang niyang magpakamatay. Magduse ka pa, Dustin. Deserve mo. Tawa ng tawa ang mga tao mula sa 3 pang puwersa habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ni Dustin. Haha, nagsisisi ka na ba ngayon? Die a miserable death, Dustin. Sigaw ni Prinsipe Ace na may halong mukha. Siya ay tunay na mas masaya kaysa sa iba. Parang nababawasan ang galit niya nang makita ang paghihirap ni Dustin. Hoy, Dustin. Bakit hindi natin panatilihing kawili-wili ang mga bagay? Papatayin ko na ngayon ang lahat ng mahihinang Diyos ng liwanag. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo ngayon. Kaya gusto kong makita ang reaksyon mo kapag nabigo kang tumulong sa kanila. Patuloy ni Prince Ace. Ang kanyang malakas na boses ay puno ng paghamak at malupit na intensyon. Pagkatapos, lumaki ang demonic flag sa kanyang kamay. Habang lumalaki ito,
Naglalabas ito ng malakas na aura ng demonyo at naglabas ng walang katapusang batas ng demonyo na sumugod patungo sa siyam na Diyos ng mga Diyos ng liwanag. Iwasan mo sila. Si Ingram ay likas na sumigaw sa kanyang mga kasama nang makita niya ang mga pag-atake na paparating sa kanila. Dahil ang demonic flag ay isang sikat na magic treasure. Alam nilang lahat na naglalaman nito ng napakalaking lakas ng demonyo. Tiyak na magdudulot ito ng matinding pinsala kahit na sila ay malaya na Divine God. Ha! Hindi ka makakatakas! Sumigaw si Prince Beasley sa kabilang direksyon. Bigla niyang itinaas ang demonic jar. Nagbuhos ng makapal na ulap upang salakayin ang mga Diyos ng liwanag. Sa mabilis na pagkakasunod-sunod, ang dalawang omnipotent magic treasures ng lahi ng hayop ay na-activate na. Ang mga mukha ng siyam na Diyos ng liwanag ay namutla dahil alam nila na nasa matinding panganib. Ito ay hindi makatarungan. Mas malakas sila kaysa sa atin. At ang kanilang mga magic treasure ay ilang antas na mas advanced kaysa sa atin. Tiyak na wala tayong pagkakataon laban sa kanila. Imposible pang ang makatakas. Nalungkot nilang lahat. Do you mind if I join you? Haha. It's just a pleasant thing to eliminate these annoying weaklings. The man in black from the underworld butted in. Walang pag-aalinlangan. Sumugod siya patungo sa mga Diyos ng liwanag at iwinagayway ang watawat na nagpapatawag ng kaluluwa. Hindi natin kayang labanan ng direkta. Sigaw ni Tyrone na nagulat sa biglaang pag-atake ng lalaking mula sa underworld. Walang paraan para talunin sila. Mamamatay tayo kapag tatlong Panginoong ito ay matagumpay na nag-atake sa atin. Naisip niya na may nakakatakot na ekspresyon. Swoosh! Biglang sumugod si Dustin na sumisigaw pa rin sa matinding sakit at humarap sa mga kasama. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata dahil handa niyang tanggapin ang lahat ng suntok para sa kanyang mga kasama. Dustin! Anong ginagawa mo? Umalis ka dito! Are you planning to get yourself pumatay? Sigaw ng mga Diyos ng liwanag nang mapagtanto nila ang sinusubukang gawin ni Dustin. Hindi na nila napigilan ang pagngangalit ng kanilang mga ngipin sa pait nang makita nilang handang mamatay si Dustin para sa kanila. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Dustin ang isang salita na kanilang sinasabi. Kaya, ang enerhiyang inilabas mula sa demonic flag, ang demonic jar, at ang soul summoning flag ay sabay-sabay na dumapo sa kanyang katawan. Nakatayo lang si Dustin at tinanggap silang lahat. Dalawa talaga ang dahilan kung bakit niya sinasadya ang suntok. Una sa lahat, halatang gusto niyang iligtas ang kanyang mga kasama. Alam niyang siya lang ang makakagawa nun. Pangalawa, isip niyang gamitin ang mga suntok na ito bilang mga panlabas na puwersa na maaaring makabawi sa lumalakas na enerhiya ng masamang sanggol at ng banal na sanggol sa loob niya. Habang siya ay pumasok na natamon, si Dustin ay itinapon sa ere ng napakalakas na momentum at malakas na bumagsak sa lupa. Maya-maya ay tumalsik siya ng maraming dugo habang unti-unting tumayo. What the hell? How could he survive that? Ang tatlong master, na naghagis ng mga pag-atake ng walang pag-aalinlangan, ay lubos na nabigla. Tila, ang enerhiyang inilabas ng masamang sanggol at ng banal na sanggol ang siyang makakabawi sa mga pag-atake ng magic treasures. Kaya naman hindi namatay si Dustin matapos matamaan ng buong suntok ng mga malalakas na kakayanan ng mahika. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na dito. May hinihintay ka ba talagang mamatay bago mo ako pakinggan? Sinigawan ni Dustin ang siyam na Diyos ng liwanag. Tinitingnan sila ng may determinadong mga mata. Pero na, sa wakas ay nag-utos si Ingram sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pinaandar niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at mabilis na nawala sa malayo. Mula sa mga mata ni Dustin, naintindihan ni Ingram ang nais niyang sabihin. Masyado silang mahina at pipigilan lang nila si Dustin kung magpapatuloy sila doon. Higit pa rito, tumanggi si Dustin na mamatay. Hanggang sa huli, gagawa siya ng paraan para mabuhay kahit sa pinakawalang pag-asa na sitwasyon. Alam din iyon ng kanyang mga kasama. Kaya napagpasyahan nilang sundan si Ingram at iniwan doon si Dustin ng may mabigat na loob. Si Queen ang pinaka nag-aatubili at ang huling umalis. Dustin, ay pangako mo sa akin na hindi mo hahayaang mapatay ka.
Hihintayin ka namin, sabi niya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mapupulang pisngi. Ayaw niyang mamatay si Dustin bago niya ito mabayaran sa pagligtas sa buhay niya kanina. Naramdaman din niya na napaka-unfair na isinakripisyo ni Dustin ang kanyang buhay para sa kanilang lahat. Ngunit hindi niya magawa ito para sa kanya. Saan ka ba pupunta? Hindi ka makakatakas sa relo ko. Kunin mo sila. Utos ni Prinsipe Ace na may masamang ngiti sa mukha. Mamamatay ka dito. Dalawang batang miyembro ng lahi ng hayop ang nagmamadaling hinabol ang mga Diyos ng liwanag. Na nagbabalak na pabagsakin sila. Hindi ito napapansin sa mga mata ni Dustin. Agad na tumakbo si Dustin patungo sa mga miyembro ng Beast Race sa napakabilis na bilis. Mind your own business, small fries. Natigilan ng dalawang kabataang miyembro ng Beast Race nang mapansin nilang nasa likuran na nila si Dustin. Sa kanilang paglingon ay nakita nilang mabilis na lumalapit ang kamao ni Dustin. At huli na ang lahat para makaiwas sila kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya. Sa isang split segundo, sinaktan sila ni Dustin ng sabay-sabay sa kanyang matipunong katawan. Ang kanyang dalawang biktima ay sumabog sa lugar. At maging ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay hindi nag-iwan ng kahit isang bakas. Nagawa ni Dustin na labanan ang ganap na pag-atake ng tatlong makapangyarihang kayamanan ng mahika. Sa kanyang napakalaking lakas, walang paraan na ang dalawang ordinaryong miyembro ng lahi ng hayop ay makaligtas sa kanyang pag-atake. Sa pamamagitan ng enerhiya na lumalabas sa loob ng kanyang katawan, maaaring ipagpalagay na kahit papaano. Hiniram din ni Dustin ang kapangyarihan ng masamang sanggol at ng banal na sanggol. Sa teknikal na pagsasalita, ang pumatay sa dalawang miyembro ng lahi ng hayop ay talagang ang pinagsamang lakas ni Dustin. Ang banal na sanggol, at ang masamang sanggol. Maging si Dustin ay talagang nagulat na ang kanyang simpleng hampas ay nakakamatay kaya't napakadali nitong pinatay ang dalawa. Ito ay kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na ang pagkakaroon ng dalawang sanggol sa loob ko ay magre-resulta sa pagkakaroon ng hindi maisip na lakas. Malinaw na nakita ni Dustin na lahat ng nakasaksi sa kanyang pag-atake ay labis na nagulat. Namimilipit siya sa sobrang sakit. Pero kaya pa rin niyang maghatid ng mga halimaw na suntok na ganoon. Pagpatuloy akong pumatol sa iba na ganito, may posibilidad na mapatay ko rin ang sarili ko. Pero kung wala akong gagawin, itong menacing energy sa loob ng katawan ko ang papatay sa akin. Kalimutan mo na. Kung mamamatay man ako, baka mabawasan ko rin ang sakit na nararamdaman ko. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Dustin nang magdesisyon siya. Dahil doon, mabilis siyang sumugod patungo sa nabanal na Diyos. Dumagundong ang buong espasyo sa bawat galaw niya. Pagkatapos, nagpakita siya sa harap ng Divine God na mula pala sa Underworld. Biglang-bigla ang hitsura ni Dustin na ang Diyos na Diyos ay agad na nanlamig sa takot. Alam niyang makakatagpo siya ng isang malupit na kamatayan kung susubukan niyang lumaban. Kaya sinubukan na lang niyang tumakas. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Dustin, ang lahat ng mga galaw ng banal na Diyos sa kanyang harapan ay parang slow motion. Habang hinampis ni Dustin ang banal na Diyos mula sa Underworld gamit ang kanyang katawan. Ang kaawa-awang tao ay nauwi ng eksakto tulad ng mga mula sa lahi ng hayop. Sumabog siya on the spot sa isang hit lang mula kay Dustin. Mag-ingat ka, sinisikap tayo nitong ibagsak kasama niya. Natigilan ang mga tao nang makita nila ang gustong gawin ni Dustin. Saan napunta lahat ng yabang mo kanina? Harapin mo ako, kayong mga duwag. Angal ni Dustin. Nang makita na ang mga banal na Diyos ay sinusubukang iwasan siya. Siya ay naging mas nabalisa. Kumulo ang kanyang dugo at sinimulan niyang salakayin ng walang pinipili. Bumagsak. Splat. Sa loob ng ilang segundo. Ilang mga banal na Diyos ang namatay ng walang awa sa mga kamay ni Dustin. Wala siyang pakialam kung sila ay mula sa lahi ng hayop, sa Underworld, o mula sa Divine Corpse Palace. Binalak niyang lipulin silang lahat. Marami ang namatay sa lugar pagkatapos lamang ng isang suntok. Di nagtagal ay 3 na lang ang nakaligtas. Sina Prince Ace, Prinsipe Beasley, at ang lalaking nakasuot ng itim mula sa Underworld na humawak ng Soul Summoning Flag sa kanyang kamay.
Ang tatlong lalaki ay mas malakas kaysa sa kanilang mga kasama. Bawat isa ay may hawak na magic treasure na tumulong sa pagliligtas sa kanilang buhay. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang para makaramdam sila ng takot habang diretsyong nakatingin kay Dustin sa kanilang mga kaluluwa. Pumunta ka sa impyerno, sabi ni Dustin. Tumakbo siya papunta sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Sina Prince Ace, Prince Beasley at ang lalaking nakaitim ay agad na nag-activate ng kanilang magic treasures bilang tugon. Lumaban si Dustin na parang baliw. Walang pakialam sa mga pinsalang natamo niya. Patuloy lang siya sa pag-atake sa kanila nang walang humpay. Gagawin niya ang lahat para lang mapabagsak ang kanyang mga kaaway. Ang sobrang lakas ni Dustin ay sapat na kakilakilabot. Ngunit sa pinagsamang kapangyarihan ng masamang sanggol at ang banal na sanggol sa loob niya, halos hindi siya mapigilan. Hindi nagtagal. Napagtanto ng tatlong lalaki na matatalo sila sa laban na ito anuman ang mangyari. Shoop! 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 Agad namang tumalikod ang tatlo at lumipad sa malayo. Pinagmasdan nilang mabuti si Dustin gamit ang kanilang pagkakaiba na kahulugan habang umaatres. Alam ni Prince Ace, Prince Beasley, at ng lalaking nakaitim na wala silang pagkakataong talunin si Dustin. Ngunit hindi ito mahirap na sumuko na sila. Kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, sasalakayin muli nila siya ng walang pagdadalawang isip. Gayunpaman, walang balak si Dustin na palayain sila. Agad naman siyang sumunod sa tatlo. Damn it, alam ng brat na ito na tiyak na mamamatay siya. Kaya gusto niya tayong isama. Sabi ni Prinsipe Ace kahit nagngangalit ang mga ngipin habang nagmamadaling umatras. Wala siyang ibang gusto kundi ang tumalikod at patayin si Dustin gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit dahil nasa loob ng katawan ni Dustin ang masamang sanggol at ang banal na sanggol, hindi man lang siya naglakas loob na lumingon. Bagamat nakararanas siya ng matinding sakit, desidido si Dustin na patayin sila. Walang matatakbuhan. Napaungol siya sa sakit. Sa wakas, dinala sila ng kanilang paghabol sa gilid ng Yellow Cosmos. Mayroong 4 na spatial channel doon. Ginamit ng mga tao ng mga Diyos ng liwanag. Lahi ng hayop, Underworld at Divine Corpse Palace ang mga channel na ito para makapasok sa Yellow Cosmos. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Prinsipe Ace nang makarating sa gilid ng Yellow Cosmos. Nagtinginan sila ni Prince Beasley na kinakabahan dahil hindi na nila alam ang susunod na gagawin. Humintol din ang lalaking nakaitim mula sa Underworld. Napatingin siya kay Dustin na mabilis na papalapit sa likuran at nag-aalangan na pumasok sa spatial channel. Wala kang pupuntahan. Halika dito at ipapakilala kita sa gumawa mo. Sigaw niya sa tatlo. Mabilis na kumilos si Dustin kaya nahirapan silang tatlo na makita kung nasaan siya. Umalis muna tayo dito, sabi ni Prince Ace at Prince Beasley matapos nilang marinig ang sigaw ng kanilang kalaban. Pumasok silang dalawa sa isa sa spatial channel kung saan sila unang pumasok. Humph! Ngumuso ang lalaking nakaitim mula sa Underworld. Tinapunan niya ng masama si Dustin at pumasok sa isa pang spatial channel sa malapit. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Umungol na naman si Dustin. Pinunasan niya ang spatial channel kung saan nakapasok ang dalawang miyembro ng Beast Race, na nagpakawala ng napakalaking lakas. Sa puntong ito, parami ng parami ang enerhiyang inilabas ng parehong masamang sanggol at ng banal na sanggol sa loob niya. Kahit na ang mga pamilyar kay Dustin ay mahihirapang makilala siya. Mas malaki siya ng 5 beses kaysa dati. Siya ngayon ay nasa hugis ng isang higanting bola. Kitang-kita na ang mga ugat habang ang balat niya ay naging manipis na sa papel. Ang mga ordinaryong mortal na may ganito karaming enerhiya na nakaimbak sa loob nila ay agad na madudurog sa alikabok. Gayunpaman, si Dustin ay isang banal na Diyos ngayon. Bukod dito, mayroon siyang malakas na pisikal na lakas para sa maraming mga formula na nagpapadalisay sa katawan. Lahat ng iyon ay nagpapanatili sa kanyang katawan. Ang introduction to vital energy circulation ay nakatulong sa pagpapatigas ng kanyang katawan na parang bakal. At higit pa sa lahat, libo-libong magic treasures na pinuprotektahan din siya ng mga banal na Diyos sa sandaling ito. Ngunit wala nang iba kundi ang reincarnation token.
Naramdaman ni Dustin ang isang misteryoso at makapangyarihang puwersa na pinakawalan ng reincarnation token na nagbabantay sa kanyang laman. Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay pa si Dustin hanggang sa puntong ito. Ngunit siya ay nasa ganap na paghihirap. Sa isang desperadong pagtatangka na alisin ang sakit na nakakapagpamanhid ng isip. Hahampasin niya ng ulo ang lahat ng nakikita niya. Boom! Boom! Ang spatial channel kung saan si Prince Ace at Prince Beasley ay yumanig ng malakas. Damn it! Dustin is hit our teleportation channel. Isang nakakatakot na sigaw ang pinakawalan ni Prince Ace at Prince Beasley. Sa sandaling matapos silang magsalita, nagsimulang gumuho ang spatial channel. Tumakbo, nagulat, sabay-sabay nilang pinakawalan ang mga kapangyarihan ng spatial law upang makaalis sa channel sa ilang sandali. Ngunit laking gulat nila, si Dustin ay naglakas loob na dumaan sa gumuhong channel para lang mapuntahan sila. Fuck! May death wish ba talaga siya? Pareho silang nagmura sa galit at pagkadismaya. Ang pag-atras mula sa isang labanan ay nakagawa ng sapat na pinsala sa kanilang pagmamataas. Ngunit ang habulin na parang daga ay lubos na nakakahiya. Boom! Sa wakas ay sumabog ang buong spatial teleportation channel. Kasabay nito, sa magulong kawalan sa labas ng Yellow Cosmos, 4 na grupo ng mga nilalang naghihintay sa malapit. Sila ay mula sa mga Diyos ng liwanag, lahi ng hayop, sa ilalim ng mundo at sa Divine Corpse Palace. Naroon din ang mga Diyos ng kadiliman kasama ng lahi ng hayop. Binantayan nila ang pasukan sa 4 na spatial teleportation channel at malapit nang lumabas sa kanilang mga miyembro. Biglang tumakbo ang mga figure papunta sa pasukan ng spatial channel na binabantayan ng mga Diyos ng liwanag. Tingnan mo, bumalik na sila. Ang mga banal na Diyos ng liwanag ay naghiyawan sa tuwa. Sabay-sabay na lumabas ng channel sina Ingram, Tyrone at Queen at nanood. Di nagtagal, ang 9 na mga batang talento ng mga Diyos ng liwanag na bahagi ay sunod-sunod na lumabas. Nobela, mabuti at nakabalik ka ng ligtas at maayos. Nakahinga ng maluwag sina Parker, Althea at iba pang mga amo nang makita silang bumalik na hindi nasaktan. Anong nangyayari? Nasaan si Dustin? Bakit hindi pa siya lumalabas? Si Peterson ang unang nakapansin sa kawalan ni Dustin. Napabuntong hininga siya umaasang lalabas na si Dustin sa channel maya-maya. Mga sir, please help Dustin. Sigaw ni Queen. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang nagmamakaawa. Tell me, anong nangyari kay Dustin? Sino ang nakakuha ng masamang sanggol? Sabi ni Parker. Nagulat siya at ang iba pang divine god sa sinabi ni Queen. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sir, humakbang si Ingram at ibinahagi ang nangyari sa Yellow Cosmos. Ano? Parehong pumasok sa katawan ni Dustin ang masamang sanggol at ang banal na sanggol. Muli, laking gulat ni Parker. Rolf, sa wakas nakabalik ka na. Paano ito napunta? Nasupil mo ba ang masamang sanggol na iyon? Gulat na sigaw ng ilang matatandang lalaki. Nakasuot ng itim, na naglalabas ng malakas na aura ng kamatayan. Malapit sila sa Yellow Cosmos. Isang spatial channel ang nabuo sa harap nila. Isang lalaking nakasuot ng itim ang naglalakad palabas doon. Bitbit ang bandila na summoning ng kaluluwa sa kanyang kamay. Ang mga itim na nakadamit na matatanda ay pawang mga master mula sa underworld. Ang lalaking lumabas sa channel ay tinatawag na Rolf. Nakatakas lang siya mula sa Yellow Cosmos. Nang makita niya ang mga masters mula sa underworld, lubos siyang na-relieve. Mga sir, bagsak po kami. Ako lang ang nakalabas doon ng buhay. Malungkot na paliwanag ni Rolf. Pagkatapos, pinunan niya ang mga matatanda sa kung ano ang nangyari sa Yellow Cosmos. What did you just say? Pumasok na ang masamang baby sa katawan ni Dustin. Nataranta ang lahat ng matatanda nang marinig ang balitang ito. Nobela, sabay-sabay. May ilang figure na lumulutang malapit sa isa pang spatial teleportation channel. Imposibleng makita sila ng malinaw dahil ang ibabaw ng kanilang katawan ay natatakpan ng isang kalasag ng liwanag. Anong nangyayari? Nagbalik ang mga tao sa underworld at ang mga Diyos ng liwanag. Bakit walang palatandaan ng ating sariling mga tao? Nag-aalalang tanong ng isa sa mga misteryosong figure.
Huwag kang masyadong excited. Teka lang. Kahit na nabigo sila, mayroon pa rin kaming backup na plano. Babala ng isa pang figure. Imposibleng masupol ng ilang kabataang lalaki ang masamang sanggol. Maghintay tayo. Sa aking pagtutuos, ang ibang mga puwersa ay malamang na mayroon ding backup na mga plano. Isang matinding laban ang tiyak na darating. Ihanda ang inyong sarili. Sa lalong madaling panahon. Oras na natin para kumilos. Ngayon, umaasa lang ako na ang pinakamahalagang magic treasure ng ating Divine Corpse Palace, ang Divine Corpse Cloth, ay hindi nahulog sa kamay ng iba. Hindi natin dapat hinayaang dalhin ito sa kanila. Ang pangatlong figure ay nag-isip. Samantala, sa isa pang lugar malapit sa Yellow Cosmos, isang malaking pulutong ang sabik na nagtipon-tipon sa harap ng isang space teleportation channel. Binubuo ang karamihan ng mga miyembro ng lahi ng hayop, mga Diyos ng kadiliman, at mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo. Huwag kang mag-alala, magtiyaga ka. Babalik si Prinsipe Ace kasama ang masamang sanggol. Malakas na sabi ng isang makapangyarihang miyembro ng lahi ng hayop, na nagpalabas ng malakas na aura ng demonyo. Ito ay walang iba kundi si Lloyd. Naroon din sina Elliot, Hakat, Balaam, at Silas, mga pangunahing miyembro ng mga Diyos ng kadiliman. Bukod sa kanila, mayroon ding ilang nangungunang masters mula sa mga nakahiwalay na alien space. Ito ay talagang isang mabigat na hukbo. Tama si Lord Lloyd. Ngayong personal na kumilos sina Prince Ace at Prince Beasley. Magiging atin ang masamang sanggol. Nakangiting sabi ni Hakat, bilang isang makapangyarihang miyembro ng lahi ng hayop mula sa Beast City. Si Hakat ay isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Marlon. Noong nakaraan, ipinadala ni Marlon si Hakat sa 3,000 malaki at maliliit na universo upang ilagay ang masamang sanggol doon. Hanggat ang mga batang talento ng lahi ng hayop ay may kontrol sa masamang sanggol. Pinapatigil ito na natupad niya ang kanyang gawain. Kapag nangyari iyon, makakabalik siya sa Beast City. At pagkatapos ay iisipin siya ni Marlon. Dahil si Hakat ay nirerango bilang isang pinuno ng mga Diyos ng kadiliman at isa ring nagngangalang Master. Naging sikat na siya sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Gayunpaman, higit pa doon ang hinanggad niya. Siya ay nagnanais na bumalik sa Beast City na may isang puwersang-puwersa sa dagat ng Chaos. Sa makatuwid, napagod siya sa pananatili sa 3,000 malaki at maliliit na universo at hindi na makapaghintay na umalis. Elliot, panatag ka. Kapag nakuha na natin ang masamang sanggol, gagantimpalaan ka ni Lord Marlon ng napakagandang. Papatayin natin ang lahat ng mga Diyos ng liwanag. Kapag iyon ay tapos na, ikaw ang mamamahala sa 3,000 malaki at maliliit na sansinukob. Sa aming suporta, maaari mong palawakin ang iyong impluensya sa Sea of Chaos, at walang maglalakas loob na salungatin ka. Paniniguro sa kanya ni Hakat habang nilinggan niya si Elliot. Salamat sa iyong suporta. Sagot agad ni Elliot. Noong una, nang si Elliot ay nakipaglaban sa mga Diyos ng liwanag kasama ang kanyang mga tauhan sa teritoryo ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Siya ay naging dahado. Nang maglaon, dumating si Hakat sa 3,000 malalaki at maliliit na universo at sumama sa mga Diyos ng kadiliman. Dahil siya ay makapangyarihan at matalino, hindi siya tumaas sa pamumuno at ngayon ay nakipagbalikat kay Elliot sa mga tuntunin ng katayuan. Plano ni Hakat na ilagay ang masamang sanggol sa ilalim ng Karakoram Mountain. Nang maglaon, ang mga Diyos ng kadiliman ay natalo sa labanan at napilitang tumakas patungo sa dagat ng Chaos. Noon lamang ibinunyag ni Hakat kay Elliot kung sino siya at dinala siya sa Beast City para makilala si Marlon. Sa tulong ni Marlon, lumipat si Elliot sa nakahiwalay na alien space kasama ang iba pang miyembro ng mga Diyos ng kadiliman. Hanggang sa pagdating ng masamang sanggol sa mundo ay bumalik si Elliot sa 3,000 malalaki at maliliit na universo kasama ang kanyang mga tauhan. Humph! Parker! Althea! Bantayan mo lang ako! Sumirit si Elliot sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Sa pag-aakalang napilitan siyang talikuran ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Hindi niya napigilan ang kanyang galit at puot. Haha! Elliot!
Ngayong kakampi ka na namin. Tutulungan ka naming talunin sina Parker at Althea. Natatawang saad ni Hakat. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon. Ang space teleportation channel sa harap nila ay sumabog. At ang mga space fragment ay kinunan mula rito. Sa mga hiyawan at hiyawan. Dalawang figure ang tumilapon palabas ng channel. Tingnan mo, si Prince Ace at Prince Beasley. Agad na nakilala ni Lloyd at Hakat ang dalawang figure. Nagulat sila. Tumakbo sila pasulong. Bawat isa sa kanila ay tinutulungang makatayo. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat habang nakatingin sa kalagayan ni Prince Ace at Prince Beasley. Pareho silang mukhang miserable. Puno sila ng dugo, na umaagos mula sa mga butas sa kanilang katawan. Ang ilan sa kanilang mga buto ay nabali at dumaikit sa kanilang laman. Malinaw. Ang dalawa sa kanila ay nagtamo ng matinding pinsala. Anong nangyari? Kamahalan. Nag-aalalang tanong ni Lloyd. Gayunpaman. Bago pa makasagot si Prinsipe Ace, may narinig na tunog mula sa unahan. Pagkatapos, lumitaw ang isang nakakatakot na figure, na namamaga na parang lobo. Nagpakawala ng isang kahanga-hangang enerhiya. Tumakbo siya diretso sa kung nasaan si Prince Ace at ang iba pa. Layuan mo siya. Gulat na sigaw ni Prince Ace at Prince Beasley. Agad na nakilala ng dalawa si Dustin. Gayunpaman, huli na ang lahat. Bago makapag-react ang sinuman. Si Dustin ay naglunsad sa mga tao ng lahi ng hayop. Ang mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. At ang mga Diyos ng kadiliman. Wala pang isang segundo. Halos kalahati sa kanila ay nadurudge na ni Dustin. Ang kanilang dugo at mga buto ay nakabuo ng manipis na ambon sa hangin. Ano ba yan? Nakakakilabot. Nagulat si Lloyd, Elliot, Hakat, at iba pang mga master. Nakanganga sila sa malaking meatball. At ang pagkabigla ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Dahil naging lobo na si Dustin. Hindi na nila siya nakilala. Mag-ingat kayong lahat. Si Dustin Lin. Sigaw ni Prince Ace. Ano? Si Dustin yun. Paano siya naging ganyan? How dare he challenge us like this? Papatayin ko siya. Galit na sabi ni Lloyd. He formed a hand with his energy and directed it to crush Dustin. Ang kamay, na nababalot ng demonyong aura, ay naglabas ng makapangyarihang demonyong batas habang papunta sa Dustin. Ikaw, pumunta sa impyerno. Muntik nang madrive si Dustin sa kanyang kakayahang mag-isip dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, kinilala pa rin niya si Lloyd. Kaya, sinugod niya si Lloyd sa pagtatangkang hampasin ito sa ulo. Lloyd, lumipat ka, sigaw ni Prinsipe Ace habang kumukunot ang kilay ng takot. Ngunit huli na, mabilis ang kidlat ni Dustin. Boom! Ang kamay na nabuo ni Lloyd ay sumabog sa lugar. Nagpatuloy si Dustin na parang juggernaut at bumangga sa ulo ni Lloyd. Sa isang kisap mata, sumabog ang ulo ni Lloyd. At nawasak ang kanyang espiritual na kaluluwa. Dustin, how dare you? Puputulan ko yang puso mo. Umungol si Prinsipe Ace. Namumula ang mukha sa galit. Si Lloyd ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. At nangako siya ng katapatan kay Ace. Siya ang pinaka may kakayahang subordinate ni Ace. Ngunit namatay siya ngayon sa mga kamay ni Dustin. Matapos makitungo kay Lloyd. Naramdaman ni Dustin na hindi na siya makakatagal pa. Ang enerhiya na inilabas ng parehong masamang sanggol at ang banal na sanggol ay masyadong marami para sa kanya upang mahawakan. Pumutok na ako. Pagkatapos ay sisubog ang aking katawan. At gayon din ang aking nilikha na kaluluwa. Kinain ng desperasyon si Dustin. Isinilang na sa wakas ang masamang sanggol. Mabuti naman. Marami akong namuhunan dito. At lahat ng pagsisikap ko ay nagbunga na. 1/3. Duda ako na may maaagaw sa akin ang masamang sanggol. Bulong ng isang maikling elder sa sarili habang pinagmamasdan si Dustin mula sa malayo. Ang layo niya talaga kay Dustin. Sa mga salitang iyon, ang matanda ay humakbang pasulong at pumasok sa 3,000 malaki at maliliit na universo sa isang iglap. Sa oras na ito, ang matanda ay pumasok sa 3,000 malaki at maliit na universo. Sa Sea of Chaos,
Mayroong isang sikat na lugar na ipinagbabawal na kilala bilang Fallen Divine Valley. Isang malaking dilaw na aso ang nagbabadya sa araw sa isang maaraw na gilid ng burol. Komportable ang itsura nito. Natamad na nakalabas ang dila. Gayunpaman, tiyak na may naramdaman ito mula sa malayo. Nang bigla itong tumayo. Ganap na alerto. Ano? Itinagilid ng dilaw na aso ang ulo nito na parang nakikinig sa malayo. Nasa panganib si Dustin. Sa bilis na ito, maaari siyang mamatay anumang oras. Ngunit siya ang kahalili ng aking Panginoon. Kaya hindi siya maaaring mamatay ng ganito. Kailangan ko siyang iligtas. Kung hindi, hindi ko alam kung gaano katagal bago ko makikilala muli ang isang binatang tulad niya. Ungol ng dilaw na aso sa sarili. Tumayo ito. Nanginginig ang balahibo bago ito nawala sa kawalan. Samantala, sa 3,000 malaki at maliliit na universo, mayroong yellow cosmos, at sa paligid nitong yellow cosmos ay ang magulong kawalan. Isang bola ng laman ng tao ang nagpagulong-gulong sa kawalan na parang nasa matinding sakit. Si Dustin iyon. Isang tortured na sigaw ang pinakawalan niya. Dustin. Sumugod sina Parker at Althea kasama ang mga Diyos ng liwanag. Ngunit hindi nila alam kung paano tutulungan si Dustin. Sinubukan nilang lumapit sa kanya. Ngunit hindi nila magawa. Masyadong marahas at nakakatakot para sa kanila ang aura na ibinubuga ng katawan ni Dustin. Bukod dito, si Dustin ay gamulong dito at doon sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi siya makaupo dahil sa sakit. Kaya nagpatuloy siya sa paglilibot sa magulong kawalan. Nahirapan sina Parker at Althea na lumapit sa kanya at suriin ang kanyang kondisyon. Ilang beses na silang halos tamaan ng katawan ni Dustin na mas malala pa. Buti na lang kahit natulala siya ay mahinang nakilala ni Dustin sina Parker at Althea kaya pinilit niyang tumigil. Hindi niya napigilan ang momentum ng kanyang pag-atake. Ngunit binago niya ang direksyon nito sa sobrang lakas ng kalooban. Boom! Ang magulong kawalan ay patuloy na nanginginig ng marahas. Dala ang nakakatakot na epekto ng walang humpay na pag-atake ni Dustin. Nagpatuloy ito ng napakatagal na nagawa ni Dustin na masira ang espasyo 1 bilyong milya mula sa kinatatayuan nila. Dumating din ang mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace. Ngunit nakatitig lang din sila kay Dustin mula sa malayo. Pinalibutan siya ng mga tao mula sa 4 na partido. Pinapanood siyang nagpupumiglas at umuungol sa sakit. Ang mga Diyos ng liwanag ay labis na nababalisa. Habang pinag-uusapan nila kung paano siya ililigtas. Gayunpaman, lumipas lamang ang oras, ngunit walang makaisip ng paraan upang matulungan siya. Maging sina Parker at Althea ay hindi siya nailigtas. Lalo pa ang iba na mas mababa sa lakas. Ang mga tao ng lahi ng hayop, ang Underworld, at ang Divine Corpse Palace ay nanunuya at naglibot-libot para sa palabas. We don't need to do anything. Sisubog na mag-isa si Dustin. He's doomed to death. Samantala, pinagmamasdan ni Ace si Dustin. Na sobrang sakit, na parang ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Nakangiti siya sa mukha, tahimik na tumango sa sarili. Okay, everyone, layuan mo siya. Malapit nang sumabog ang katawan ng lalaking iyon. Ang mga matatanda mula sa Underworld ay nagbabala sa kanilang mga tao na lumayo. Dahil pinapanatili din nila ang kanilang distansya mula sa Dustin. Mukhang namatay na ang 10 binata na ipinadala ng ating Divine Corpse Palace. At nararamdaman ko ang Divine Corpse Cloth kay Dustin. Ito ay isa sa aming pinakamataas na antas ng magic kayamanan. Kaya dapat namin itong ibalik sa lahat ng paraan. Isang boses ang nagmula sa lugar kung saan nagtipon ang mga tao mula sa Divine Corpse Palace. Samantala, sa loob ng katawan ni Dustin, isang batang itim ang balat at isang batang kulay ginto ang naghahabulan. Ang batang may gininto ang balat ay ganap na nawala ng kakayahang lumaban. At ang kanyang katawan ay natatakpan na ng mga sugat. Bukod dito, ang kanyang hininga ay unti-unting humihina ng 1 segundo. Hindi mo ba alam kung gaano ako kalakas? Papatayin kita. Sinuntok ng batang itim ang balat sa likod ng isang gininto ang balat. At napalipad ang kawawang bata mula sa pagkakabangga. Nagmamalaki ang batang itim na balat.
Nakangiti habang pinagmamasdan ang batang may gintong balat na sumusuka ng dugo. Biglang tumakbo ang batang kulay ginto ang balat sa soul sea ng Dustin. Pakiusap. Tulungan mo ako. Sa loob ng soul sea. Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay nagbabantay sa espiritual na kaluluwa ni Dustin. Kasabay nito, hawak din nila ang mga huling bakas ng kanyang kamalayan. Huwag kang pumasok. Ang masamang sanggol at banal na sanggol ay naghahabol at nakikipagbuno sa ibang bahagi ng kanyang katawan at hindi pa nakakapasok sa kanyang soul sea. Sa totoo lang hindi niya inaasahan na aabot sila rito. Pagkatapos ng lahat, ang soul sea ang pinakamahalagang lugar para sa isang magsasaka. At ito rin ang kanilang pinakamahina na bahagi. Ang espiritual na kaluluwa ng isang tao ay nanirahan sa dagat ng kaluluwa. Kaya kailangang pangalagaan ito ng mga magsasaka. Kapag ang espiritual na kaluluwa ay nasugatan, ang mga magsasaka ay maaaring humantong sa matinding pinsala o mamatay pa nga. Please help me. Tinawag muli ng banal na sanggol si Dustin. Ang kanyang mga mata ay inosenteng dilat at lumuluha. Nakakaawa itong tingin na hindi niya maalis-alis. Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili ko ngayon. Hindi kita mailigtas. Go lang. Nagmamadaling sabi ni Dustin. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit nauwi sa ganito si Dustin ay dahil nabasag ang Divine Baby sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, sinundan siya ng masamang sanggol at pumasok din sa kanyang katawan. Ngunit hindi masusuklian ni Dustin ang banal na sanggol. Lalo na ngayon ay mukhang nakakaawa. Dahil siya ay malubhang nasugatan. Whoosh! Sa oras na ito, sumugod din ang masamang sanggol sa soul sea ng Dustin. Bawal mo siyang tulungan. Pinandilatan ng masamang sanggol si Dustin. Sumisigaw ng masama. Kung gusto mong mag-away, pwede ba sa labas? Ito ang aking katawan. Maingat na sabi ni Dustin. Na hindi siguradong nakatingin sa masamang sanggol at sa banal na sanggol na nasa harapan niya. Hindi. Papatayin ko siya. Dito. Ngayon din. Mabangis na sagot ng masamang sanggol. Habang ibinaling niya ang matalim na titig niya sa banal na sanggol. Tulungan mo ako. Muling pakiusap ng Divine Baby kay Dustin. Sa oras na ito, parehong nasa soul sea ng Dustin ang masamang sanggol at ang banal na sanggol. Kaya hindi komportable si Dustin. Sa kabutihang palad, pansamantalang tumigil ang labanan. Dahil doon, naramdaman niyang nagsimula nang bumaba ang pressure sa kanyang katawan. Bumantong hininga siya. Mas gamaan ang pakiramdam niya. Maging ang kanyang namayagpag sa katawan ay nagsimulang lumiit. Na tila nakabawi ng kaunti. Lumilitaw na naglabas sila ng maraming enerhiya sa laban. Na nagbigay ng malaking presyo sa aking katawan. Ngayon, pansamantalang tumigil ang labanan sa pagitan ng masamang sanggol at ng banal na sanggol. Nag-uusap lang sila ngayon. Kaya nagsimulang bumaba ang pressure sa katawan ko. I have to try my best to stall them and stop them from fighting for the time being. Isa pa, kailangan ko ring gumawa ng paraan para kumbansihin silang umalis sa katawan ko. Sa kasalukuyang sandali ng buhay at kamatayan, nagsimulang mag-isip si Dustin kung paano mabubuhay ito. Sige, bibigyan kita ng makakain. Kaya huwag na kayong mag-away. Okay. Mayroon akong napakaraming masasarap na kayamanan. Biglang alok ni Dustin. Nobela. Habang nag-iisip siya na parang baliw. Naalala niya kung ano ang reaksyon ng masamang sanggol sa mga bihirang kayamanan. Lalo na ang mga naglalaman ng epekto ng enerhiya. Kaya, sa ilalim ng kanyang utos, ang lahat ng mga kayamanan na naglalaman ng masamang enerhiya ay lumipad sa kanyang soul sea. Isa-isa silang lumapag sa harap ng masamang sanggol. Ito ang lahat ng regalo ko para sa iyo. Pwede mong subukan. Hindi sila masama. Sabi ni Dustin sa masamang sanggol sa malamig na tono na parang may kausap na mabangis na hayop. Ang masamang sanggol ay nag-alinlangan noong una. Ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa mga kayamanan. Bigla niyang nilabas ang kanyang dila at sabay-sabay na nilunok ang ilan sa mga ito. Oo, tama ka. Ang masamang sanggol ay mukhang hindi kapani-paniwalang nasisiyahan. Ang mga kayamanan na ito na may enerhiyang enerhiya ay inilabas lahat ni Dustin mula sa Fallen Divine Valley. At lahat sila ay may mataas na kalidad.
Hoy! Masama kang tao. Bakit mo siya tinulungan? Ang banal na sanggol ay mukhang lubos na hindi nasisiyahan sa aksyon ni Dustin. Habang siya ay nakatitig kay Dustin at walang tigil na ngumisi. Siyempre, kakampi ko siya. Kung hindi, ngayon ko lang napunit ang katawan niya. Isa lamang siyang preliminary grade na banal na Diyos. Madali kong sirain ang kaluluwa at katawan niya sa isang galaw lang. Sabi ng masamang sanggol sa banal na sanggol. Ano? Ano ang ibig niyang sabihin doon? Nagulat si Dustin. Ibig sabihin ba nito ay kaya ko pang kumapit hanggang ngayon dahil binigyan ko na ang masamang sanggol ng napakaraming kayamanan noon? O marahil ito ay dahil ang masamang sanggol ay nais pa ring makakuha ng higit pang mga kayamanan mula sa akin? Kaya ba hinayaan niya akong mabuhay hanggang ngayon? Kung hindi, namatay na ako. Sa puntong ito, abala ang masamang sanggol sa pagpupuno ng mga kayamanan na naglalaman ng negatibong enerhiya sa kanyang bibig at ninunguya ang mga ito sa loob ng soul sea ng Dustin. Ang lahat ng mga kayamanan na may negatibong enerhiya ay mahusay na tonics para sa kanya. Habang kumakain ang masamang sanggol, unti-unting gumagaling si Dustin. Gayunpaman, alam ni Dustin na mapipilitin siyang kumilos pagkatapos kainin ng masamang sanggol ang mga kayamanan. Hindi pa lumilipas ang panganib na nakasabit sa kanyang ulo. Pero, bakit hindi mo ako tutulungan? Pinahihit ng kalungkutan ang ekspresyon ng banal na sanggol habang nakatingin kay Dustin. Alam ng lahat na ang banal na sanggol ay pinadalisay ng lahat ng mga Diyos ng liwanag. At bawat isa sa kanila ay nagbigay ng kakanyahan ng dugo at hindi mabilang na mga kayamanan na may positibong enerhiya upang maisakatuparan ito. Si Dustin ay kabilang sa mga Diyos ng liwanag at naramdaman iyon ng sanggol. Sa makatuwid, ang banal na sanggol ay ipinanganak na may magandang impresyon kay Dustin. Nang napasandal siya sa pader na walang paraan para makatakas, bumangga siya sa katawan ni Dustin. Sa halip na maging ligtas, nagalit siya nang makilala niya si Dustin na kumampi sa masamang sanggol. Hindi mo siya matutulungan. O papatayin kita. Bagamat namumungay na ang pisngi ng masamang sanggol sa mga kayamanang kanyang ninunguya. Nakita pa rin siya ni Dustin na nakakatakot. Ang dalawang bata ay tila nag-aaway dahil sa isang laruan habang sinusubukan nilang paboran si Dustin. Marahil ay dahil bago pa sila isinilang ay nakapasok na ang kanilang mga kaluluwa sa katawan ni Dustin kaya naman pamilyar sila sa kanyang aura. Masasabing si Dustin ang kauna-unahang buhay na nilalang na tunay nilang nakilala. Kaya naman, hindi maipaliwanag ang nararamdaman nilang dalawa para kay Dustin. Parehong ayaw pa nilang mamatay si Dustin. Nang makapasok na sila sa katawan ni Dustin, kusang pinigilan nilang dalawa ang kanilang sarili sa pagpapakawala ng mapangwasak na enerhiya. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit nakahawak si Dustin hanggang ngayon ng walang pagsabog na pumuputol sa kanya. Kung ang dalawang sanggol na pumasok sa kanyang katawan ay nag-away ng walang pinipigilan. Sisabog na si Dustin. Hindi. Gusto kong subukan ito. Kailangan kong subukan at gawin silang makipagkamay at makipagpayapaan. At iwanan akong mag-isa. Kinakabahan si Dustin habang pinagmamasdan ang masamang sanggol na muntik nang kainin ang lahat ng yaman na ibinigay nito sa kanya. Kung tutuusin, hindi magandang mag-away ang mga bata. Ang isang mabuting bata ay hindi dapat pumili ng mga away. Masaya lang tayong magkasama. Ano ang gusto mong laruin? Paano kung makipaglaro ako sa inyong dalawa? Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga iniisip, sinimulan ni Dustin na subukan at hikayat sila. Bagamat nakaramdam ng awkward, ginawa niyang mas palakaibigan ang kanyang boses upang hikayatin ang dalawang malagim na sanggol na iwan siya. Sinong gustong makipaglaro sa kanya? Kailangan ko siyang patayin. Sa sorpresa ni Dustin, hindi pinahahalagahan ng masamang sanggol ang kanyang mungkahi. Isang daliri ang tumusok sa direksyon ng banal na sanggol habang ang masamang sanggol ay mabangis na tumitig sa kanya. Masama siyang tao. Hindi ko siya paglalaroan. Sumili ang galit sa mga mata ng banal na sanggol habang nakatitig sa masamang sanggol. Papatayin kita. Sa isang kisap mata, sinunggaban ng masamang sanggol ang banal na sanggol. Hindi. Gulat na sigaw ni Dustin. Boom!
Niyanig ng mga pagsabog ang Soul Sea ni Dustin nang muling nag-away ang masamang sanggol at ang banal na sanggol. Bagamat unti-unti nang gumagaling ang katawan ni Dustin, bigla na naman itong namamaga. Ang nakakatakot na enerhiya ay bumuhos sa kanyang katawan, na naging dahilan upang marahas na manginig at gumuho ang walang laman sa paligid niya. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga hiyawan ni Dustin sa magulong kawalan. Master Parker, Master Althea, ano ang dapat nating gawin? Bilisan mo at humanap ng paraan para mailigtas si Dustin. Napuno ng pag-aalala si Queen habang pinagmamasdan si Dustin na gumulong-gulong sa sakit sa di kalayuan at humihingi ng tulong kina Parker at Althea. Sa katunayan, ang lahat ng banal na Diyos ng liwanag ay nag-aalala para kay Dustin. Gayunpaman, wala sa kanila ang maaaring gumawa ng anuman tungkol dito sa ngayon. Why is this guy so tough? He has hung on for so long and yet he's still alive. Umalangaw-ngaw sa di kalayuan ang galit na boses ni Ace. Mahigit kalahating araw na ang nakalipas simula nang pumasok sa katawan ni Dustin ang masamang sanggol at ang banal na sanggol. Gayunpaman, siya ay nagpupumilit na kumapit. At siya ay nabubuhay pa. Maraming nilalang sa paligid nila ang lalong naiinip. Habang napipilitin silang maghintay, mas lalo silang nababalisa. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang yumanig sa kanilang paligid. Boom! Ang bawat pulgada ng libong malaki at maliliit na universo ay nagsimula ng tatlong manginig. Isang nakakakilabot na aura mula sa malayo ang dahan-daang bumalot sa kanila. Kasabay nito, mabilis na gumulong ang pulang ambon mula sa dulo ng kawalan. Pininturahan ng pula ang buong magulong kawalan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo at ang masangsang na amoy ng dugo ay bumulaga sa mga nilalang sa loob. Marinig ang malakas na pintig ng halos kanilang puso at tumindi ang lahat ng balahibo nila sa takot. Naramdaman ng bawat banal na Diyos ang kakaibang pakiramdam ng pagiging target ng isang maalamat na hayop mula sa mabagsik na panahon. Wala ni isa man sa kanila ang nangahas na kumilos o magsalita. Nilunod ng matingkad na pula ang bawat pulgada ng espasyo habang ang pulang ambon ng dugo ay umaagos sa kawalan. Binalot ng takot ang lahat ng nilalang sa 3,000 malalaki at maliliit na universo at iniwan silang nanginginig. Marami sa kanila ang bumagsak sa lupa habang ang kanilang mga binti ay naging halaya at ang iba ay nanatiling frozen. Parang noong isang emperador ang bumaba. At ang buong mundo ay matitinag sa pagkamangha. Si Lord Marlon po. Hindi ko inaasahan na pupunta siya dito ng personal. Namumulaklak ang pananabik sa mga mukha ng lahat ng mga tao sa lahi ng hayop. Nagniningning ang mga mata na debotong nakatingin sa malayo habang namumula ang kanilang mga mukha at nanginginig sa paghihintay. Hindi nagtagal. Isang maikling matandang lalaki na may ordinaryong hitsura ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Well, ito ay mabuti. I didn't expect na bukod sa masamang baby, may magulong heaven baby pa pero may positive energy. Gayunpaman, siya ay napakahina at walang silbi. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda habang nakatingin kay Dustin. Panginoong Marlon, ang mga nilalang ng lahi ng hayop, ang mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan, at ang mga Diyos ng kadiliman ay lumuhod at sumigaw bilang isa. Kahit na siya ay mukhang isang ordinaryong matanda. Ito ang Panginoon ng Beast City. Si Marlon. Siya ay isang nakakatakot na nilalang na maaaring magpang-inag sa buong Sea of Chaos. Tumayo na kayong lahat. Bahagyang kumaway si Marlon sa kanilang pakiramdam. Opo, Ginoo. Agad na tumayo ang lahat ng nilalang na lumuhod. Ang bawat salitang sinabi ni Marlon ay isang ganap na utos na dapat sundin ng walang tanong. Well, sure enough, andito rin ang magulong puno ng mundo. Perpekto. Pagmamasid ni Marlon. Nakatingin sa kawalan. Basag. Nagsimulang kumalat ang mga bali sa kawalan na parang salamin na unti-unting nababasag habang tinatitigan ito ni Marlon. Ang maliwanag na banal na liwanag ay sumilay mula sa isang maliit na puno na biglang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ito ay ang magulong puno ng mundo. Kahit na ang magulong puno ng mundo ay gustong tumakas, ang magulong walang laman ay ganap na hinaranggan sa lahat ng panig. Humph! Ang Underworld at ang Divine Corpse Palace.
How dare you? Gusto mong makawin ang gamit ko. Pagbalik mo, sabihin mo sa iyong amo na tatandaan ko ang nangyari dito. Malamig na deklara ni Marlon. Matalim ang kanyang tingin habang tinitigan ang mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace. Nabalot ng displeasure si Marlon sa katotohanan na ang Underworld at ang Divine Corpse Palace ay nagpapadala ng mga tao para kunin ang masamang sanggol. Boom! Bagamat halos hindi nagpahayag si Marlon ng isang pahiwatig ng kanyang galit. Ito ay higit pa sa sapat upang maging sanhi ng mga abnormal na pangitain sa loob ng magulong kawalan. Isang napakalalim na dagat ng dugo ang dumaloy papunta sa mga tao mula sa Underworld at sa Divine Corpse Palace. Bukod dito, isang nakakatakot na aura ang umalis sa mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace ay nag-ugat sa kanilang mga lugar. Bang! Ang lahat ng mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace ay lumuhad sa harap ng hindi matiis na presyo. Natakpan ng makapal na pilat ng dugo ang kanilang balat na para bang mabibiyak ang kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, ang masamang sanggol ay abala sa paghabol sa banal na sanggol sa mga bilog. Nang walang anumang babala, ang masamang sanggol ay huminto at itinaas ang kanyang mga tainga upang maingat na makinig sa kanyang paligid. Biglang lumitaw ang gulat sa maliit na mukha. Kahit na ang banal na sanggol ay tila nakaramdam ng isang bagay na kakilakilabot at agad na nagyelo sa lugar. Marlon! Sino siya? Noon napansin ni Dustin si Marlon at tumingin sa direksyon niya. Gayunpaman, ang lahat ng naruroon ay humanga sa kanya. Ang lahat ng mga nilalang ay nakaramdam ng matinding takot habang nakatayo sila sa kanyang harapan. Ang mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace ay pawang gumagapang sa himpapawid. Ang kanilang mga mukha ay nakamamatay na mapatla na para silang tinamaan ng isang kakilakilabot na karamdaman. Naramdaman nila ang vital energy at pagdaloy ng dugo sa kanilang katawan. Isa pa, parami ng parami ang mga mantsa ng dugo sa ibabaw ng kanilang katawan. Na parang nagbabantang sesubog at sesubog. Nasa ganoong estado ang kanilang mga katawan. Bilang reaksyon kay Marlon na nagpakita ng bakas ng kanyang galit. Madaling kitilin ni Marlon ang kanilang buhay nang hindi man lang itinaas ang kanyang daliri. Maaaring isipin ng isa kung gaano siya kalakas. Sir, hindi mo na kailangang istorbohin ang sarili mo at bumisita dito ng personal. Maibabalik namin sa iyo ang masamang sanggol. Sabi ni Prinsipe Ace kay Marlon. Nakakunot noo habang humahakbang. Ang lolo ni Prince Ace ay isang kakilakilabot na nilalang at may mataas na iginagalang na katayuan sa Beast City. Bahagyang mas mababa lang ang matanda kay Marlon sa katayuan. Kaya nga, hindi tulad ng iba, si Prinsipe Ace ay hindi gaanong natakot kay Marlon. Haha, Ace, wala kang ideya kung gaano kadelikado ang masamang sanggol. Hindi ba? To tell you the truth, I never expected na maibabalik mo ang masamang baby. Ngunit ang iyong lolo ang nagmungkahi na kayong mga kabataan ay dapat nagalugarin ang labas ng mundo ng higit pa upang makaipon ng higit pang mga kasanayan at kapaki-pakinabang na mga karanasan. Ang masamang sanggol ay malapit sa akin. As you can see, I had to come here myself for him. Nakangiting sagot ni Marlon. Hindi siya masyadong nagpahangin sa harap ni Prince Ace. Nakita ko. Hanggang ngayon ay napagtanto ni na Prinsipe Ace at Prinsipe Beasley kung bakit sila ipinadala ni Marlon sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang pangunahing layunin niya sa pagpapadala sa amin dito ay para palakasin namin ang aming sarili. At hindi talaga ibalik ang masamang sanggol. Naisip ng dalawang binata sa kanilang sarili. Ang masamang sanggol na iyon ay talagang isang mapanganib na pag-iral. Palihim nilang sinabi sa kanilang mga ulo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa puntong ito, nagsalubong ang mga kilay ng mga Diyos ng liwanag kabilang sina Parker, Althea at Frost. Masyadong nakakatakot sa kanila ang lakas ni Marlon. Walang sino man sa kanilang grupo ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Bukod dito, ang mga miyembro ng lahi ng hayop ay nagpahayag na napapatayin nila ang lahat ng mga Diyos ng liwanag. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Beast City ay nakatayo sa harapan nila. Kung nakipag-away sila, tiyak na matatalo ang mga Diyos ng liwanag. Madaling mapatay ni Marlon ang lahat ng mga Diyos ng liwanag.
Sa pamamagitan lamang ng kanyang isip. Lahat, humanda kayong tumayo at umatras anumang oras. Ipinaalam ni na Parker at Althea ang iba pang mga banal na Diyos sa kanilang pangkat sa pamamagitan ng kanilang espiritual na mga pandama. Di tayo tugma sa kanila. Maaari naming subukang tumakas kahit na ang posibilidad ay wala. Naisip ni Parker at Althea. How? Itinuon ni Marlon ang kanyang mga mata sa mga tao ng mga Diyos ng liwanag. Biglang lumitaw ang isang walang katapusang sinag ng kapangyarihan ng demonyong batas at natipon sa itaas ng mga Diyos ng liwanag. Sa isang iglap, ang kawalan kung saan nagtipon ang mga Diyos ng liwanag, ay nagsimulang pumutok ng malakas at sunod-sunod habang ito ay dumilim sa parehong oras. Malakas na yumanig ang buong kalawakan na para bang hindi nito kinaya ang kapangyarihan ng demonyong batas na inilabas ni Marlon. Lahat ng mga Diyos ng liwanag, kasama sina Parker at Althea ay hindi makatayo dahil sa kakilakilabot na kapangyarihan ng demonyong batas. Ang masama pa, nagsimulang mabitak ang kanilang mga buto. At nagsimulang mapunit ang laman. Nagsimulang umagos ang dugo sa kanilang mga katawan. Tumigil ka, hindi napigilan ni Dustin na mapasigaw sa nasa harapan niya. How dare you talk to our leader like that? Dustin, mukhang may death wish ka. Single ni Prince Ace kay Dustin. Humph! Napakaraming miyembro ng ating lahi ang pinatay mo. Ngayong narito ka na, walang paraan na hahayaan ka naming makatakas ngayon. At saka, lahat ng Diyos ng liwanag ay dapat mamatay. Patuloy ni Prinsipe Ace, sa pag-iisip na namatay si Lloyd sa mga kamay ni Dustin. Hindi niya napigil ang lumipad sa galit. Halika dito, sabi ni Marlon habang nakangiti kay Dustin. Naramdaman ni Dustin ang isang mabigat na puwersang bumabalot sa kanya at kinaladkad siya patungo kay Marlon. O tae, ito ay hindi maganda. Ang lalaking ito ay nakatingin sa masamang sanggol at sa banal na sanggol. Pero kahit papaano ay nasangkot ako dito. Maya-maya ay pagbubuhatan niya ako ng kamay. Isang bagay ang sigurado, walang makakapagligtas sa akin ngayon. Naisip niya sa sarili. Kahit anong pilit na pigilan ni Dustin ay lumipad pa rin siya patungo kay Marlon na labag sa kanyang kalooban. Sa harap ni Marlon, kitang-kita ni Dustin na naging mahina siya sa isang hamak na langgam. Kasabay nito, ang masamang sanggol at ang banal na sanggol ay tumigil na sa pag-aaway sa isa't isa. Baka sa mukha nilang dalawa ang gulat. Iginala ng masamang sanggol ang kanyang mga mata. Nakinig na mabuti at sinuri ang lakas ni Marlon. Naramdaman niyang napakalakas ni Marlon para hawakan niya. Nanginginig ang banal na sanggol. Mukhang takot na takot, nang si Dustin ay nawalan ng pag-asa. Isang boses ang bumungad sa kanya mula sa malayo. Haha, may chismis na si Marlon ay isang omnipotent being. Mukhang totoo ang mga iyon. Avatar ka lang, pero mas malakas ka kaysa sa iba doon. Sabi ng boses, ano? Avatar lang pala ni Marlon. Sa narinig nila, lahat ng nilalang sa paligid ay hindi maiwasang mapasinghap sa pagtataka. Madali tayong matatalo ng kanyang avatar, lalagyan ng nobela. Mayroong preliminary grade divine gods, medium grade divine gods, at premium grade divine gods sa gitna ng. Ngunit wala sa kanila ang karamihan ay tumugma sa avatar ni Marlon. Ito ba talaga ang lakas niya? Ayon sa alamat, sapat ang lakas ni Marlon para pamunuan ang buong Sea of Chaos. Mukhang totoo rin ang chismis na iyon. Si Parker, Althea at ang iba pang premium grade na divine god ay nabigla sa nangangangang pagtuturo. Pero at the same time, nadismaya rin sila. Kami ay mga premium grade na banal na Diyos at si Marlon ay isang nilalang na maaari nating makita. Gayunpaman, walang sino man ang pinapayagan na mang-api o mangharas sa mga tao mula sa ating Divine Corpse Palace. Muling umalangaw-ngaw ang boses sa di kalayuan. Swoosh! Noon lang, isang makapangyarihang figure ang mabilis na dumaan sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang mga banal na Diyos na naruroon ay lumingon sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses. Binalot ng walang katapusang mga fragment ng espasyo ang misteryosong figure. Bagamat trilyong milya ang layo niya sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa isang iglap ay ipinakita siya sa harap ng karamihan.
Naglabas siya ng nakakatakot na aura na umabot sa milyon-milyong milya. Ang figure ay natatakpan ng kakaibang liwanag na madalas na lumiliko sa lahat ng direksyon. Dahil dito, walang malinaw na nakikita kung ano talaga ang hitsura niya. Nakatingin lang sila sa silhouette at hulaan na marahil. Ang figurang ito ay isang matangkad na lalaki. Matapos magpakita ng lalaki, agad na gumaan ang pakiramdam ng mga natakot na miyembro ng Divine Corpse Palace. Isa-isa silang bumangon. Pagbati, mahal na kinatawan ng pinuno. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Divine Corpse Palace at yumuko sa lalaki. Haha, Marlon. Ang mahalagang likas na yaman ay hindi pag-aari ng sino man sa anumang puwersa bago sila makuha. Interesado din kami sa masamang sanggol na ito. Nakangiting sabi ng deputy leader ng Divine Corpse Palace. Pagkatapos ay marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay. At tumigil si Dustin sa kanyang mga landas at lumutang sa hangin. Deputy leader ka lang. How dare you be so presumptuous? Interesado ka ba sa masamang sanggol o iyong Divine Corpse Palace ang interesado? Matagal na kaming namumuhay ng mapayapa. Sinusubukan mo bang sirain iyon at magdeklara ng digmaan laban sa amin? Sumeryoso ang mukha ni Marlon habang malamig na umungol. Haha, ang galing mo talagang kumilos. Kami ay may mga mata sa magulong langit na sanggol. Ngunit wala kaming intensyon na gumawa ng mga kaaway mula sa iyo. Nakangiting tugon ng deputy leader ng Divine Corpse Palace. Nagkaroon ako ng maraming oras at lakas upang magtagumpay na likhain ang masamang sanggol. Ngayon ay binabalak mong kunin ito sa akin. Hindi ba deklarasyon ng digmaan iyon? Malamig ang boses ni Marlon. Kahit na nilikha mo ito, hindi ito makakarating sa mundo kung hindi nito na-absorb ang enerhiya ng malawak na komunidad ng universo. Sa teknikal na pagsasalita, dapat itong maging asset ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Paano mo masasabing pag-aari mo ito? Nandito kaming lahat para sa baby. Sa maikling kwento, ang mahalagang likas na kayamanan ay hindi pag-aari ng sinuman o isang puwersa. Kung gusto mo, subukan mong kunin. Mabilis na bumawi ang deputy leader ng Divine Corpse Palace. How dare you take anything away from me? Malamang na mahirap para sa iyo na maabot ang vital energy realm na ito. Hindi ka ba natatakot na baka mamatay ka dito? May bakas ng banta ang pumasok sa boses ni Marlon habang malamig na nakatitig sa deputy leader. Haha, kung nandito lang ang totoong katawan mo. Layuan na kita, gayunpaman. Isa kang avatar sa ngayon. Hindi mo ako tinatakot. Tulad ng sinabi ko, ang mga mahalagang likas na yaman ay pag-aari ng malakas. Ang deputy leader ng Divine Corpse Palace ay may kumpiyansa na sinalubong ang kanyang tingin. Bold words. Kung ganoon, nandito ako para sumali sa party. Isang kakaibang boses ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Isang hamog na amoy patay ang lumitaw mula sa malayo at mabilis na kumalat hanggang sa makarating sa kanila. Malamig na aura ang gamulong sa payat na lalaki na lumabas sa fog. Sumasayaw sa hangin ang mga itim na damit habang nakatitig kay Marlon at sa deputy leader. Sa hitsura ng lalaking payat, isang makapal na ulap ng death aura ang agad na bumalot sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo. Pagbati, Harry Sampson. Nang makita ang payat na lalaki, ang mga tao sa underworld ay lumuhod sa hangin at iniyuko ang kanilang mga ulo sa kanyang direksyon. Isang tingin lang ang kinailangan nilang mapagtanto na ang lalaking payat ay isa sa 10 hari sa underworld. Si Haring Sampson. I didn't expect na makikilala ko ang napakaraming tao dito. Ang isa pang nilalang ay nag-waltz sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanya at pinatunayan na siya ay isang mabigat na demonyo. Maging ang Demon City ay nagpadala ng kanilang mga tao dito. Hindi ko akalain na napakaraming tao ang mapatingin sa magulong heaven baby na nilikha ko. Hindi na ito ay isang masamang bagay. Napagtanto ko na ngayon kung sino talaga ang aking mga kaibigan at mga kaaway. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng nandito na nagtangkang kunin sa akin ang magulong sanggol. Pinaikot ni Furry ang ekspresyon ni Marlon sa isang nakakatakot. Hindi sumagi sa isip niya na napakaraming tao ang hahabol sa masamang sanggol. Sa simula,
Naisip niya na ang masamang sanggol ay magiging kanya dahil ipinadala niya ang kanyang avatar sa 3,000 malaki at maliit na universo. Laking gulat niya. Maraming sikat at kahanga-hangang mga master ang dumating para sa parehong layunin. Nagkamali ako. Binigyan ko ang aking sarili ng labis na pagpapahalaga at naisip kong walang maglalakas loob na guluhin ako. Mali pala ako. Mukhang sumiklab ang labanan sa Sea of Chaos. Napaisip si Marlan sa sarili. Dahil matagal nang nabubuhay si Marlan. Akala niya ay nakita na niya ang lahat ng bagay na iniaalok ng mundo. Alam na alam niya kung ano ang ginagawa ng mga taong ito mula sa iba't ibang puwersa. Pinipilit nila ang Beast City o tuwirang nagdedeklara ng digmaan laban dito. Upang palawakin ang kanilang mga impluwensya. Karamihan sa mga puwersa sa Sea of Chaos ay lantaran at palihim na nakikipagtalo sa isa't isa sa anumang paraan na magagawa nila. Sa nakalipas na 100,000 taon sa partikular, ang mga pinuno ng ilang malalaking kapangyarihan ay nagplano na pamunuan ang dagat ng Chaos at gawin ang lahat ng iba pang puwersa na yumuko sa kanila. Ang Demon City. Ulit ni Dustin na hindi makapaniwala. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang mula sa Demon City. Naisip ni Dustin ang ilang mga alamat na alam niya tungkol sa Demon City. Tulad ng Beast City. Ang Demon City ay matatagpuan din sa Sea of Chaos. Maraming mga nilalang na nagmula sa lahi ng demonyo. Karamihan sa mga cosmos at mundo ay may hawak na ilang nilalang mula sa lahi ng demonyo. Halimbawa, kilala ni Dustin ang maraming miyembro ng lahi ng demonyo sa Fallen Immortal Cosmos. Gayunpaman, ang Demon City sa Sea of Chaos ang tunay na tahanan ng lahi ng demonyo. Kung may kasabihan na ang lahat ng miyembro ng lahi ng hayop ay mula sa Beast City. Kung gayon ito ay tinatanggap ng lahat na ang lahat ng miyembro ng lahi ng demonyo ay mula sa Demon City. Hindi inaasahan ni Dustin na darating ang mga miyembro ng Demon City. Haha, andito na ako. Kung mas maraming tao ang darating, mas magiging masaya. Isa pang mababang boses ang pumuno sa hangin nang lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki sa harap ng karamihan. Maliwanag na liwanag ang sumili mula sa kanyang gintong Amerikana. Sa kabila ng kanyang gwapong mukha, magandang katawan, mahaba at makapal na buhok, at matingkad na mga mata. Nagpakita siya ng marangal ngunit agresibong aura. Dapat galing ka sa novel court. Nakuha ng sekta mo ang atensyon ko. Nanunuya si Marlan sa bagong dating habang dumilim ang mukha. Samantala, tahimik na sinusuri ni Dustin ang medyo may edad na lalaki. Isang malamig na tawa ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Hindi na napigilan ni Dustin ang mga goosebumps na lumitaw sa buong katawan niya sa tunog ng tawa. Umalangaw-ngaw ito sa kanilang paligid na parang boses ng multo. Kinagat ng curiosity si Dustin at napalingon siya sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses. Nanginginig ang lahat ng nilalang sa magulo habang bumababa ang temperatura sa kanilang paligid. Binalot sila ng dilim habang umiihip sa kanila ang malamig na hangin. Unti-unting lumitaw ang isang mabangis na mukha sa di kalayuan. Parang bulok ang bawat pulgada ng mukha. Hindi ako makapaniwala na narito ang nilalang ng mundo ng kadiliman. Napuno ng hangin ang mga gulat na bulong. Hindi napigilan ng lahat ng nilalang natitigan ang bulok na mukha na halata sa mga mata nila ang pagkabigla. Ang mundo ng kadiliman ay isang napakadelikadong ipinagbabawal na lugar sa dagat ng Chaos. May bulong-bulungan na maraming nakakatakot na nilalang na naninirahan sa mundo ng kadiliman. Gayunpaman, ang mga nilalang na iyon ay tinatakan ang kanilang sarili mula sa labas ng mundo at bihirang nasangkot sa makamundong mga gawain. Kaya naman lahat sila ay napailing nang makita lamang ang nilalang. Sa puntong ito, maraming mahalaga at kapansin-pansing mga figure ang natipon sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Kalahati ng mga pangunahing puwersa sa Sea Chaos ang naglalabas ng halos lahat ng numero. Mukhang galing talaga yan sa mundo ng kadiliman. Gulat na gulat si Dustin habang nakatitig sa bulok na mukha. Nakabangga siya sa isang mabangis na mukha sa mundo ng kadiliman noon. Tanghali, hinabol siya ng libo-libong na Diyos at nang tumuntong sila sa mundo ng kadiliman banal. Nilamon ng mukha ang mga nilikhang kaluluwa ng lahat ng humahabol sa kanya. Libo-libong banal na Diyos ang namatay sa isang kisap mata.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa isip ni Dustin ang pangyayaring iyon. Ang pag-iisip lamang ng mukha na iyon ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Laking gulat niya. Isang katulad na mukha ang sumalubong sa kanyang mga mata. Haha! Aba! Mukhang masyado na akong nakakulong sa aking pag-iisa sa Beast City nitong mga taon. Muntik nang makalimutan ng mga tao sa Sea of Chaos na may nagkagusto sa akin. Hindi ako makapaniwala kung gaano karaming tanga ang dumating para makawin ang aking mga kayamanan. Bueno, mula ngayon, sa palagay ko ay mas madalas na akong magpakita. Isa-isang sinulyapan ni Marlon ang bawat malalakas na paglalakad at biglang humagalpak ng tawa. Swoosh! Sa isang iglap, lumakas ang aura ni Marlon. Ang kanyang katawan ay parang isang nagliliyab na araw, na bumubulusok sa hindi mabilang na mapangahas na mga ron na bumaha sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, dalawang sinag ng nakakasilaw na ilaw ang bumungad sa kanyang mga mata. Yung mga matatapang na manligaw ng kamatayan. Lumapit sa akin. Napaungol ng malakas si Marlon. Ang kanyang dating maikling katawan ay patuloy na lumalaki habang ang walang katapusang mga batas ng demonyo ay gumulong at nagkalat. Na naglalabas ng walang kapantay na nakakatakot na enerhiya. Ikaw, halika at harapin mo ako. Panunuya ni Marlon habang nakaturo kay Dustin. Habang sinasabi niya ito, ang walang katapusang mga batas ng demonyo ay nahulog mula sa langit at mahigpit na nakabalot kay Dustin. Humph! Tignan natin kung ano ang magiging laban mo sa amin. Mula sa malayo, iniunat ng Deputy Leader ng Divine Corpse Palace ang kanyang kamay at ikinaway ito patungo kay Dustin. Sa pamamagitan nito, isang napakalaking kapangyarihan ng espasyo at oras ang agad na inilabas. Whoosh! Basag! Biglang naputol ang isang maliit na puwang na nakapalibot sa katawan ni Dustin ng kapangyarihan ng espasyo at oras. Naputol ito mula sa orihinal nitong posisyon at hinayla ng hindi nakikitang sinulid pabalik sa tinatawang pinuno. Haha! Anong ginagawa mo? You don't need to be so cautious. Hindi ganoon karupok ang magulong Heaven Babies. You don't need to hold back. Pagkasabi noon, sumugod ang nilalang mula sa Demon City patungo sa Dustin at nagtangkang maghatid ng isang napakalaking suntok. Bumagsak. Boom! Ang kawalan ay sumabog sa isang iglap. At ang napakalaking layunin ng kamao ay nanag kay Dustin. Ang impact mula sa suntok ay kumalat. Napunit ang mga puwang. Naramdaman ni Dustin na malapit na siyang lumunin ng kamatayan. Naramdaman na niya ang backlash mula sa layunin ng kamao ay dudurog sa kanya sa kawalan. 2/3. Sa madaling sabi, alam ni Dustin na kung siya ay nagpapadala ng tamaan ng suntok. Kahit na magkaroon siya ng 10 buhay, lahat sila ay mauubos ng sabay-sabay. Higit pa rito, si King Samson mula sa Underworld. Ang malakas na tao mula sa Novel Court. At ang napakalaking bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman ay hindi lang tumayo at inatake din si Dustin mula sa ibang direksyon. Ang lahat ng uri ng kahanga-hangang enerhiya at hindi maiisip na mga lihim na kasanayan ay sabay-sabay na bumulwak patungo kay Dustin. Sa sandaling ito, walang magawa si Dustin. Para siyang isang abandonadong bangka sa gitna ng karagatan na malapit ng durugan ng rumaragasang alon. Gusto ni Dustin na magpumigla sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit hindi ito gumana kahit anong pilit niya. Kasalukuyang hindi siya katapat ng mga nilalang na umatake sa kanya. Siya ay lubos na nawalan ng kakayahan. Ang katotohanan ay wala sa mga nakakatakot na master na ito ang talagang nagbigay pansin kay Dustin. Ang tunay nilang pinagtutuunan ng pansin ay ang masamang sanggol sa loob ng kanyang katawan. Ngunit dahil nasa loob ng kanyang katawan ang target nila, naabutan niya ang malagim na pagsubok na ito. Sa mata ng mga makapangyarihang master na ito, ang antas ng cultivation ni Dustin ay isang biro at hindi dapat seryosohin. Sa lahat ng napakalaking pag-atake na kanilang pinakawalan ng sabay-sabay, ang kawalan ay gumuho at ang oras ay dumaloy ng mali-mali. Ang lahat ay gumuho habang ang agos ng mga enerhiya ay umuungal at nagtagal. Parang katapusan na ng mundo. Damn it, mamamatay na ba ako ng ganito? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sa desperado na sandaling ito, ang walang pag-asa na pag-iisip ay bumangon mula sa kanyang puso.
Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Dinala ko pa ang pamilya ko. Bumalik ako sa Earth para iligtas sila. Pero sa huli, papatayin sila dahil sa akin at sa kahinaan ko. Walang natira sa kanya kundi sakit at panghihinayang. Dustin. Sa di kalayuan. Sa gitna ng mga Diyos ng liwanag na nakasaksi sa malagim na eksena. Hindi napigilan ni Queen na isigaw ang pangalan ni Dustin. Si Parker, Althea, Frost, Oswald, Brain, Peterson, Morphe, Otis, at ang iba pang mga Diyos ng liwanag ay nandoon lahat at naging balisa at walang magawa sa masamang kalagayan ng Dustin. Gayunpaman, sa harap ng mga makapangyarihang Panginoon na ito, maging sina Parker at Althea, ang nangungunang mga Panginoon ng mga Diyos ng liwanag, ay walang magawa sa harap ng mga namumunong Diyos na ito. Sila ay mga insekto lamang na hindi nila mapapansin pagkatapos nilang year-okon sa ilalim ng kanilang mga paa. Haha, serves you right, Dustin. You're not going to get away this time. Naubos na ang swerte mo. Walang makapagliligtas sa iyo. Nang makitang nasa ganoong kaawa-awang sitwasyon si Dustin, hindi napigilan ni Ace na tumawa ng malakas. Si Elliot, Balaam, Silas, at ang iba pang mga Diyos ng kadiliman ay ninisyon din siya. Damn it, mamamatay na talaga siya this time. Nagkamali ba ako? Ngayon, nagsisisi akong bumalik sa kanya. Kung alam ko lang na mangyayari ito, nakatakas na lang ako sa mundo ng kadiliman at namuhay ng walang pakialam. Inamin din ng magulong puno ng mundo na wala ng pag-asa ang sitwasyon. Ang espasyo sa paligid nito ay kasalukuyang tinatakan ni Marlon ang kanyang walang hangganang kapangyarihan ng demonyo. Ang magulong puno ng mundo ay talagang gustong tumakas mula sa mga kamay ng mga kakilakilabot na mga taong ito. Ngunit wala itong magawa para masira ang selyo ni Marlon. Kaya, sumuko na rin ito at nanatili na lang doon. Naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang Fallen Immortal Cosmos ay nakasabit pa rin sa isang sanga ng magulong puno ng mundo. Walang sino man ang makapasok o makalabas dahil ang espasyo sa paligid nito ay ganap na tinatakan ng isang kakilakilabot na kapangyarihan ng demonyo. Sa kasalukuyan, ang pinakamakapangyarihan sa Fallen Immortal Cosmos ay mga mandirigma sa Divine Realm. Nangangahulugan ito na walang sino man sa kanila ang may kakayahang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Kasabay nito, mula sa magulong kawalan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang mga bahid ng mabigat na enerhiya ay lumitaw at tumakbo patungo sa Dustin sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi pinalampas ng lahat ng nilalang na naruroon kung paano sinalakay ng mga namamahala na Diyos si Dustin. Nawala sila sa pag-iisip na sa pagkakataong ito. Malamang na ito na ang katapusan ni Dustin. Walang nagawa si Dustin at ipinikit na lamang ang kanyang mga mata. Naghihintay sa kanyang nalalapit na kapahamakan. Parang tumigil ang buong mundo. Pero biglang may nangyaring hindi inaasahan. Para bang nagsimulang gumalaw muli ang mga gears at isang tipak ng liwanag ang lumitaw mula sa ganap na kadiliman. Nang maisip ng lahat na ito na ang katapusan. Isang liwanag ng espada ang dumating mula sa gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang liwanag ng espada ay mas mabilis pa sa kidlat. Naglabas ito ng aura ng immortalidad at kawalang kamatayan. Lumampas sa daan-daang milyong milya at pinuputol ang lahat ng humaharang sa daan. Swoosh! Ang lahat ng mga banal na Diyos ay nahirapang subaybayan ang mga galaw ng liwanag ng espada. Alam na lang nila na nagmula ito sa dulo ng isang malayong espasyo. Ngunit sa sumunod na sandali, nakita na nila ito sa tabi ni Dustin. Swoosh! Boom! Ang lahat ng enerhiya na umatake kay Dustin ay nawasak sa isang iglap. Nawala ang mga ito at hindi nag-iwan ng anumang bakas. Nang makita ang kataas-taasang lakas ng liwanag ng espada. Si Marlon, ang representante na pinuno ng Divine Corpse Palace. Si King Samson, ang master ng Novel Court. At ang malaking bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman ay umatras ng mabilis hanggat kaya nila. Kahit na tila hindi masisira ang kanilang kapangyarihan. Nabigla pa rin sila sa kanilang nasaksihan. Malinaw nilang alam na hindi ito isang ordinaryong welga. Pinagbantaan pa sila nito.
Napagtanto na kapag direktang tamaan sila ng liwanag ng espada na ito, hindi sila lalabas ng hindi nasaktan. Ano ito? Kasabay nito, ang aura ng liwanag ng espada ay namamalagi sa katawan ni Dustin at natalo ang lahat ng natitirang enerhiya na bumabalot sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman niyang may galaw na niya ang kanyang katawan. Wala siyang naramdamang pagpigil. Ibig sabihin ay nakalaya na siya mula sa nakagapos na kapangyarihan ng kanyang mga kalaban. What the hell? Ano ba yan? Natigilan ang lahat. Hindi alam kung ano ang nangyari. Kaagad pagkatapos, nawala ang maringal na liwanag ng espada. Tingnan mo. Ay Dustin. Buhay pa siya. Lahat ng mga Diyos ng liwanag ay labis na natuwa nang makitang gumagalaw pa rin si Dustin. Salamat sa Diyos, Dustin. Sinigaw muli ni Queen ang pangalan ni Dustin. Sa pagkakataong ito, dumating ito na may tono ng kagalakan at ginhawa. Sino ang gumawa nun? Pambihira ang kapangyarihang iyon. Sobrang kakaiba. Sino ang magtataglay ng gayong kapangyarihan at magliligtas sa akin mula sa panganib na ito? Wala akong maisip na kahit sino. Tuwang-tuwa at nagulat. Si Dustin sa malayo kung saan nanggaling ang kamangha-manghang liwanag ng espada.